Ang sundalong ito ay minaliit ng kanyang commander kung saan sinabi sa kanya na hindi nito nakikita ang potensyal niya sa pakikipagbakbakan. Ngunit pagdating sa aktwal na operasyon habang may nagaganap na hostage taking, pinatunayan niya na hindi siya pipetsuging sundalo kung saan pinatagos niya ang bala ng sniper sa konkretong pader na dumirektang sumapol sa ulo ng hostage taker at nang aksidente siyang makatapak ng landmine. Sa pamamagitan ng kanyang mahusay na estratehiya ay nagawa niyang iligtas ang sarili na hindi man lang nagtamo ng matinding pinsala. At nang ang commander na nagmaliit sa kanya ay humantong sa matinding sitwasyon, pinatunayan niya kung hanggang saan ang higit niyang magagawa nang iligtas nito ang kanyang commander mula sa hindi nakikitang kalaban na sniper at nagpas siyang sugurin ang kalaban na walang takot. Ngayon ay ating tunghayan ang 2015 Chinese war film na pinamagatang Taong 2008, ang pinagsamang puwersa ng PLA Special Operation Forces at Chinese Police ay palihim na tumungo sa southern border ng China upang i-raid ang drug smuggling operation sa isang abandonadong chemical facility. Si Sergeant Leng Feng, isang skilled PLA sniper ay nakahanda na sa kanyang posisyon, naghihintay ng utos na atakihin ang mga smugglers. Habang sinisimulan ang pag-raid, palihim na pinapatay ng PLA forces ang mga lookout upang hindi maalerto ang mga nasa loob ng pasilidad. Pagkatapos, sorpresa nilang inatake ang mga smugglers sa loob kabilang ang kanilang leader na nagngangalang Wu Ji. Nakatakas ang ilang smugglers habang si Wu Ji ay detonate ang bomba na nagresulta ng kaunting pinsala sa mga sundalo ng PLA. Matapos ang pagsabog, hinostage ni Wu Ji ang isa sa mga sibilyan para magdemand ng sasakyan na gagamitin niya sa pagtakas habang nakatago siya sa konkretong pader. Si Shi, ang commanding officer ng PLA ay nag-utos ng ceasefire, subalit tila si Leng Feng ay may ibang plano. Lumipat siya ng posisyon sabay itinutok ang kanyang sniper rifle sa konkretong pader kung saan nagtatago si Wu Ji. Sa kabila ng utos ni Commander Shi sa kanya na huwag magpaputok, pero sinaway niya pa rin ito kung saan 3 beses niyang pinaputukan ang weak section ng pader hanggang sa tumagos ang bala na tumama direkta sa ulo ni Wu Ji. Pero sa kabila ng kanyang aksyon, pinaharap pa rin siya sa matataas na opisyal upang hatulan ang kanyang paglabag sa utos ng commander. Paulit-ulit siyang tinanong sa kanyang pabigla-biglang aksyon, ngunit hindi nakaramdam ng pagsisisi si Leng Feng sa ginawa niya at sinabing ganun pa rin ang gagawin niya kung mangyari man ito sa susunod na pagkakataon. Ang babaeng commander ng Wolf Warrior na si Long Xiaoyun ay namangha sa ginawa niya, gayunpaman, si Leng Feng ay pinadala pa rin sa solitary confinement bilang parusa dahil sa paglabag niya sa utos ng commander. Samantala, sa Pilipinas, ang crime lord na si Mindeng na kapatid ni Wu Ji ay ni-raid ng mga pulis para arestuhin siya sa ilang kaso ng krimen na kinasangkutan niya. Kalmadong sumama naman si Mindeng sa mga pulis, pero nang sindihan niya na ang kanyang tobako at kunin ito ng isang officer, biglang may bumaril sa kamay ng officer at di mabilang na mersenaryo sa paligid ang lumitaw at tinambangan ang mga pulis. Samantala kalmado pa ring hinihit-hit ni Mindeng ang kanyang tobako. Kalaunan, si Mindeng ay nagbigay respeto para sa namayapa niyang kapatid na si Wu Ji. Ipinangako niya na ipaghihiganti niya siya sa pumatay sa kanya. Pagkatapos binuksan niya ang briefcase na naglalaman ng limpak-limpak na salapi kasama ang larawan ni Leng Feng. Inupahan niya ang dating US Navy SEAL na nagngangalang Tomcat para patayin si Leng Feng. Balik sa solitary confinement, binisita ni Xiaoyun si Leng Feng sa kanyang selda. Pinakilala ni Xiaoyun ang sarili bilang commander ng Wolf Warrior, isang elite unit na mga sundalo ng PLA. Sa kanyang sorpresa, tila batid na ni Leng Feng ang patungkol sa Wolf Warrior at ipinahatid niya ang kanyang interes na sumali sa grupo. Walang paga-atubiling tinanggap naman siya ni Xiaoyun dahil kinakitaan niya ng potensyal si Leng Feng bilang magaling na sundalo. Kinabukasan, pinadala na nila si Leng Feng sa lugar ng Wolf Warrior sakay ng isang chopper. Pagdating sa lugar, malugod siyang sinalubong ng Wolf Warrior sa pamamagitan ng mga military tanks. Sa una, ang deputy commander ng Wolf Warriors na si Xiaobing ay tila walang tiwala sa kakayahan ni Leng Feng base daw sa kanyang itsura, pero sinabi ni Leng Feng na papatunayan niya na karapat-dapat siyang mapabilang sa Wolf Warrior.
Inassign siya ni Xiaobing sa squad ni Yufei at malugod nila siyang tinanggap. Hindi nagtagal, sumakay sila sa military aircraft at nagtungo sa remote area ng southern border ng China upang magsagawa ng kanilang training exercise. Isa sa mga miyembro ay nagtanong kay Leng Feng kung ano ang naging issue nito sa ginawang pag-raid nila sa abandonadong chemical facility, ngunit ngumiti lang si Leng Feng at tumangging pag-usapan ang bagay na ito. Ilang sandali pa, sinimulan na ang kanilang pagsasanay at ang bawat isa sa kanila ay naghanda ng tumalon ng eroplano. Paglapag nila sa liblib na kagubatan, binaybay nila ang buong lugar upang simulan ang kanilang tactical training. Nang maglaon sa kalagitnaan ng kanilang training, si Leng Feng at 4 sa kanyang mga kasamahan ay sa kasamaang palad pinalibutan sila ng di mabilang na mga lobo. Ginawa nila ang lahat ng makakaya at walang habas na pinagbabaril ang lahat ng lobo hanggang sa huli ay tagumpay silang naitaboy ang mga lobo. Samantala, ang mersenaryo na pinangungunahan ni Tom ay nakarating na sa southern border ng China. Nagsagawa sila ng plano kung paano maa-ambush ang buong hukbo ng Wolf Warriors kinabukasan. Lumipas ang umaga, si Leng Feng at kanyang mga kasamahan ay nagtungo muli sa training ground. Walang kaalam-alam na sila pala ay inaabangan na ng grupo ni Tom kung saan si Yufei at 2 sa kanyang squad members ay pinasabugan ng granada habang si Leng Feng naman, mula sa malayong distansya, ay sinubukang ilocate ang kinaroroonan ng kalaban gamit ang sniper. Napagtanto ni Leng Feng na hindi na ito pagsasanay dahil inaambush sila ng di pa nila matukoy na mga kalaban. Sa kabilang banda, naapektuhan ang paningin ni Yufei dulot ng pagsabog ng granada at sa kasamaang palad ay nahulog siya sa kamay ni Tomcat na walang awa siyang pinatay. Huli na nang dumating si Leng Feng at pansamantalang nagpambuno silang 2 ni Tomcat. Gayunpaman tumakas din si Leng Feng nang paulanan siya ng bala ni Tomcat. Nang makarating na ang ilan pang PLA forces, nagpa siya namang umatras ang mersenaryo. Habang binabaybay nila ang gubat sakay ng kanilang mga sasakyan, napansin sila ng umaaligid na helicopter na binalaan silang huminto at nagsimula ang habulan sa pagitan ng mersenaryo at PLA forces. Umatake ng missile ang PLA forces at tinamaan nito ang isa sa mga sasakyan ng mersenaryo, gayunpaman si Tomcat at kanyang grupo ay nagawang makatakas bago pasabugan ang kanilang sasakyan. Samantala, nadiskubre ni Xiao Yun na ang mga mersenaryong nakaharap ng Wolf Warrior ay mga elite mercenary na ipinadala ni Mindeng. Napag-alaman niya rin na si Mindeng ay kapatid ni Wu Ji kaya marahil ang motibo nito ay upang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Nakita din nila sa satellite na si Mindeng ay nakapasok sa southern border ng China kung saan naroon ang Wolf Warrior. Balik sa kagubatan, binubuhat ni Leng Feng ang bangkay ni Yufei. Sama-samang nagdalamhati ang Wolf Warrior sa pagkawala ni Yufei. Ilang minuto lang, dumating ang military helicopter upang magbahagi ng ilang supply ng mga bala dahil nauubusan na sila ng bala. Pagkatapos dinala na ng helicopter ang bangkay ni Yufei habang ang Wolf Warrior ay emosyonal na sumaludo. Matapos nun, bumalik ang Wolf Warrior sa kagubatan upang umpisahan na ang pagsugpo sa mga mersenaryo. Nagsipangalat sila sa kakahuyan upang madaling mahanap ang kalaban. Sa kasamaang palad, ang ilan sa kanila ay naging biktima ng landmine na nakatanim malapit sa ilog. Patuloy naman si Leng Feng at kanyang mga kasamahan na sumulong. Napansin nila ang ilang landmine sa daan kaya napaatras muna sila at nagbago ng direksyon. Gayunpaman, mabilis na pinasabog ni Tomcat ang mga landmine malapit sa squad. Habang hinihila ni Leng Feng ang mga kasamahan, sinamantala ito ng mersenaryo at inatake sila mula sa malayong distansya. Gumanti sila ng putok subalit napagtanto ni Leng Feng na masyadong malayo ang kalaban at nagsasayang lang daw sila ng bala. Tinamaan ng sniper ang kanilang commander. Tinutok ng commander ang kanyang pistol sa ulo nito upang tuluyan ang sarili, subalit binaril ng sniper ang kanyang kamay. Sinubukan siyang tulungan ng mga kasamahan ngunit maging sila ay hindi nakaligtas sa sniper. Inutos ng commander kay Leng Feng na barilin siya, ngunit nag-aalangan si Leng Feng, at sa halip, gumawa siya ng plano kung saan patuloy niyang pinaputukan ang puno sa malapit hanggang sa matumba ito at nagsilbing panangga mula sa sniper ng mersenaryo. Sa pamamagitan nito, nagawang mailigtas ni Leng Feng ang kanyang commander. Pagkatapos nun, nag-utos si Leng Feng na abalahin ang kalaban sa harapan habang siya naman ay palihim na iikot upang hanapin ang sniper. Sa tulong ni Xiao Yun, ginabayan niya si Leng Feng sa direksyon na tutunguhin nito.
Nang sa kalaunan ay malapit na si Leng Feng sa sniper, walang takot niya itong sinugod at binaril sa ulo. Gayunpaman, nabaril siya ni Tomcat, mabuti at daplis lang ang tumama. Kasabay nito, nagawa ng Wolf Warrior madaig ang iba pang tropa ng mersenaryo. Samantala, nakipagbarilan ng one-on-one si Xiao Bing sa isa sa mga mersenaryo, at pagkalapit niya ay pinatay niya ito gamit ang kutsilyo. Sa kabilang panig, isa rin sa mga Wolf Warrior ay nakipaglaban sa mersenaryo. Nagpambuno sila sa lupa. Sinakal niya ang mersenaryo sabay naglagay ng granada upang sabay silang sumabog. Gayunpaman hinila siya ng kanyang kasamahan bago sumabog ang granada. Sa kabutihan palad ay nakaligtas sila sa kaunting pinsala. Pagkatapos, ilan pa sa mga Wolf Warrior ay aksidenteng natapakan ng ilan pang landmine na inihanda ni Tomcat. Namataan ni Leng Feng si Tomcat mula sa malayo at agad niya itong hinabol. Walang takot niyang dinaanan lang ang mga landmine na hindi man lang siya nagtamo ng pinsala. Pero sa kasamaang palad, aksidente niyang natapakan ng isa pa sa landmine. Kinabahan siya at nag-isip ng estratehiya. Nagsimula siyang maghukay sa lupa at nagtataka si Xiao Yun kung ano ang pinaplano ni Leng Feng. Sa kanilang pagkabigla, nagawang makaligtas ni Leng Feng mula sa pagsabog ng landmine. Matapos nun hindi na siya nagaksaya pa ng oras at nagpatuloy sa paghabol kay Tomcat. Kalaunan nagkasagupa sila ni Tomcat gamit ang kanilang pistol. Pareho silang naubusan ng bala kaya nagsimula silang maglaban ng mano-mano. Sa matindi nilang sagupaan, hindi umubra si Leng Feng at napahandusay sa lupa. Itinutok ni Tomcat ang kanyang kutsilyo sa leeg ni Leng Feng. Ngunit nang maliitin siya ni Tomcat at kinutsa pa ang kanilang bandila, nag-init sa galit si Leng Feng sabay sinaksak ang kutsilyo sa leeg ni Tomcat na agaran nitong ikinamatay. Ilang sandali lang, dumating ang medical personnel ng PLA forces para gamutin ang mga sugatang Wolf Warrior. Sinabi ng isa sa sugatan na hanapin si Leng Feng sa kagubatan. Si Mindeng, na nakasuot ng PLA uniform, ay narinig ang sinabi ng sundalo at napagtanto na marahil buhay pa si Leng Feng. Kalaunan natagpuan na nila si Leng Feng. Lumapit ang isang medic kay Leng Feng. Subalit nakilala ni Leng Feng ang tato ng medic na mula sa drug smuggler's facility, kaya nang tuturukan na siya ng may lasong hiringgilya, binalikwas niya ito at tinurak sa medic. Agad siyang binaril ni Mindeng, mabuti na lang at napansin agad ito ni Leng sabay gumanti ng putok kay Mindeng at sa kanyang mga tauhan. Naubusan ng bala si Leng Feng at nang mapansin niyang dumating ang puwersa ni Mindeng, agad niyang ginawang bihag si Mindeng kaya walang nagawa ang puwersa ni Mindeng laban sa kanya. Dumating ang ilang PLA military helicopter kaya napaatras ang hukbo ni Mindeng na nagresulta sa pagkaaresto kay Mindeng. Dumating si Xiao Yun at Shi para arestuhin si Mindeng. Pinuri ni Xiao Yun at Shi si Leng Feng dahil sa ipinakita nito. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Xiao Yun ang ama ni Leng Feng. Binigay niya ang medalyon na inaward kay Leng Feng dahil sa kagitingan nito. Sa sobrang proud ay napaluha ang ama ni Leng Feng sa kanyang anak habang inaalala ang nakaraan nito noong siya ay nasa serbisyo pa, at dito na nagtatapos ang pelikula.